let's talk about the ugliest beautiful thing. Hmm? Sounds ironic, right? Yes, pero we're going to talk about fake or fakery. Now, with due respect sa Christian Dior, no, sinample ko lang to because I made it like a fake one kasi makikita niyo naman dito, no, na sinasabi dyan, Christian DOR or resibo, walang resibo. Para mapatunayang fake or something to that effect. Ngayon, as far as fake is concerned, quite recently, meron yung nag-post ng lost and found na Rolex watch sa social media. So, may nag-comment na it's a fake watch. So, binash yung nag-comment na yun na kailangan pa bang sabihin yun. Ang point is yung pagiging honest nung nagsabi or nag-post para maibalik yung watch na yun. To the point na ang nangyari, sa sobrang hindi na daw kailangan sabihin na fake yon sa comment section, tinignan pa nila yung profile nung nagsabi na kesyo may pa-post-post ka pa ng mga Bible verse tapos ganyan ka naman. Pero hindi kasi natin tinitignan mabuti kung saan ba nanggagaling yung rason na yon, no? Come to think of it, ang daming pwedeng mga anggulong pwedeng lumabas dyan as far as fakery is concerned. Either sa kabilang side or doon sa kabila. So, that's not the point The point here ngayon is when we talk about fakery, the reason why ito yung ginagamit natin dyan is to the extent na pinuntahan yung profile para makita na may pa Bible verse ka pang nalalaman. So, yung pag-discredit na sa taong yon is parang feeling nila or paratang nila is fake ka rin Para, parang sino ka magsabi ng ganito tapos biglang titira ka ng ganyan. I mean, I don't think he means anything bad about it yung pagkasabi niya ngayon Kasi siguro nga may point siya but we're not going to talk about that. Ang point is, pagiging fake, ang daming manifestations yan Kaya nga, other than items or luxury items or branded items, meron din mga fake na feelings, fake na tao. Ang dami yan. So, yun yung gusto nating maiwasan. The reason why ko nasabi kong ugly, beautiful thing is very pretentious. Yun yung nagpapa-ugly doon. You can't say ugly sa isang counterfeit na gayang-gaya kasi it looks the same. So how could it be ugly kung it looks as beautiful as the original? So ang pangit doon, ang ugly doon is yung pagiging fake niya, yung pagiging pretentious. More so, pag ang isang luxury bag, for example, is ginamit, ang pangit doon is pretentious yung gumagamit. Ang daming mga tao na they're just Christian by convenience, not by conviction. Yun yung example ni Father LP last Sunday sa Mass, no? Same, kaya ako nabanggit yun is because nakita ko ngayon sa comment section na parang may pa Bible verse ka pa, pero ganito ka naman. So feeling nila fake yung tao, parang sabi. I wouldn't say I'm fake na I'm one of those people na talagang ngayon is nag-share ng mga Bible verses. Pero hindi ko sinasabing perfecto akong tao or hindi na ako magkakamali. Diba? Pero hindi ko rin sasabing fake ako kasi hindi naman talaga yun yung intention ko na magmukha lang mabait. Hindi naman yun. Kasi yung sinasabi dito nga ng mga fake Christians, no? By convenience, not by convictions. Kasi ang daming gusto magpakita ng kagandahan kasi may hidden agenda. Yun yung gusto nating ma-address na sana hindi ganun. Kasi ang daming mga ganyan na parang ginagamit yun nga yung Bible or yung the Word of God or kung ano-ano man para ipamukha na they're okay. So ang naging example pa nga ni Father LP is
ang mga politicians. Sila yung magaling dyan eh. Pero wala naman sa gawa. Kung ano man yung sinishare nila o yung mga Bible verse nila, hindi naman talaga sumasalamin doon sa kung ano talaga sila. Pero they want to capitalize. It's convenient for them kasi they want to capitalize on the big number of siguro voters na sa tingin nilang makukuha nila. I mean, something to that effect na parang out of convenience, hindi conviction. Pero I want to address this because yun na nga eh. Madaming hindi nag-share ng the word because yun nga eh, it's the exact thing na pwede mangyari sa kanila. Ayaw nilang mahusgahan na parang Bible verse ka pa pero makikita nila may gumagawa ka. So, paano yun? What if hindi ka naman talaga perfect? Parang ako. I'm far from that. Pero I still share because kahit sa mga maliliit na bagay na yun or on the way towards that direction na gusto kong mapuntahan, eh somehow, ma-address din yung issue na kahit paano I get to spread the word of God. Hoping na somehow magawa ko rin yung dapat kong gawin according to His divine plan, no? Or as far as my role or yung purpose ko talaga sa mundong ito. So, sana when it comes to fake or fakery na ganyan, let's start thinking kung ano ba talaga yung fake because it goes beyond yung mga ginagaya o yung mga counterfeit. It transcends doon sa pagiging pretentious ng tao, yung pagiging parang minsan the opposite. Kasi ayaw nila nga mabansagan na parang santong kabayo, banal na aso. I mean, something that effect na parang ang plastic, ang pretentious, yung mga ganyang bagay. Diba? So, hopefully, we address that hindi lang sa ganito, like talking about this, pero within ourselves, natanggalin natin yung pagiging fake natin. Kasi maraming bagay or pagkakataon na nagiging fake din naman tayo sa maraming bagay. Like for example, ayaw nating masaktan yung isang tao. We can't be honest enough. Minsan, we say na something is okay when it's not. Yung mga ganung bagay. Pero, sabi ko nga, mahabang usapan to. So, ayaw naman natin patagalin siguro have a part of this. Pero, that's just the essence or the gist na gusto natin i-share right now, no? Anyway, as far as fakery nga ng mga luxury brands na ganyan, again, for the fashion for the Christ, I'm not wearing any luxury items, but faith over fear na Jesus merch or Christian merch. So anyway, God bless us all, and yun lang for now.